Vic Rodriguez, author na po. Manunulat na po, mga kababayan. Oh, ha? Eh, sabi nila, "Isama mo 'yan, isama mo 'yan." Okey, fine. Sige, isama natin si Vic. Attorney Vic Rodriguez, manunulat na, mga boss. Oh, ano ba 'yun? Ay, wala pa pala. Ishe-share ko pa lang pala. 'Yan, voila! Ayan, just in! Ididetalye ni dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez. Ano pangalan ng libro niya? O ES, Executive Secretary Victor D. Rodriguez Kingmaker, The Hard Copy by Jerry Lirio. Mga bossing, kumbaga tagagawa ng hari, ganun ba yon, Kingmaker? O ano po yung pag-e-explain dito, mga kababayan, para bilhin o para kumuha kayo ng kopya, no, ng libro ni Vic Rodriguez? Sabi dito, just in, idinetalye ni dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez kung ano ang sinapit nito sa Marcos administration sa loob ng 79 araw niyang panunungkulan sa Malacanang. Eh siyempre, ano pa po ba ang i-expect nyo? Nasaan ba si Vic Rodriguez ngayon? Nandun, no? Sa mga Duterte, mga bossing. Ang mga Duterte, eh ano po ang ginagawa ngayon? Kinakalaban po ang ating gobyerno, mga kababayan. So anong expect mo na mga nakasulat dito? Anong expect mo na mga sinasabi dito ni Vic Rodriguez? Eh syempre po, kwento niya yan, magaling siya dyan. Ano ho? Idinetalya niya sa kanyang tell-all book kung paano niya nakabangga si First Lady Lisa Araneta Marcos sa mga polisiya sa pamahalaan. O isiniwalat rin ni Rodriguez kung paano nakikialam si Lisa Araneta Marcos sa pagdedesisyon sa gobyerno at sa mga appointment noon sa revenue generating agencies gaya ng Bureau of Custom, PAGCOR, BIR at PCSO. Mga kababayan. Pero may narinig din tayo. Kung yan ang kwento ni Vic Rodriguez sa kanyang libro, may narinig din tayo, mga bossing. Kwento naman po ng iba, mga kababayan, yung dati, di ba, parang may nabanggit pa na um, 100 million, mga boss. Parang ano yun, 100 million kada posisyon. O, yun naman yung kwento ng iba po, mga kababayan. 100 million, ibinebenta yung posisyon. Oh, kada posisyon, mga boss. Eh siguro, ang nakikita ko, kung totoo man ho yun, hindi ko sinasabi na 100% na totoo, pero umalingaw-ngaw ho yun, mga kababayan, no? Kung totoo man ho yun, siguro, kaya kumontra ang ating First Lady. Eh hindi naman ho tama yun. 'Di ba? Hindi naman ho tama yun. Kaya siguro, iniisip niya, pinapakialaman ni Lisa Araneta Marcos yung mga kapagka yung may i-a-appoint, dapat makikita. Which is nabanggit ho ng First Lady Lisa Marcos doon sa interview niya kay Katunying, mga kababayan. Ano sabi niya doon? Siyempre sabi nung mga kaibigan ko, ilayo daw doon sa mga bad influence ang pangulo o ang asawa ko. Kaya yun ang ginawa niya, mga kababayan. Narinig niyo po ba yon, mga bossing? Narinig niyo po yung umalingaw-ngaw na issue na yon na 100, kung hindi ako nagkakamali, 100 million kada isang posisyon ho, yung sinasabi na ginagawa daw ho ni Attorney Vic. Narinig ko yun, mga kababayan, umalingasaw ho yun, Ano? O, 'di ba? Siyempre dito sa libro niya, siya ang tama, siya ang walang bahid. Pero yung mga umalingasaw ho, mga kababayan, uulitin ko, hindi ko sinasabi na 100% na totoo yon, pero lumaganap, kumalat. Nagkaroon din ng mga issue sa pagpirma ho doon sa mga asukal, sa mga pag-ipit-ipit na mga gano'n. Oh, doon na ho nalintikan lahat, mga kababayan, at doon na ho talagang parang paguho ng paguho at palabo ng palabo ang pag-i-stay ni Vic Rodriguez
mga kababayan, kasama ang ating pangulo. Akala mo, meron meron pa silang mga ganito, mga bossing. Akala ko nga ang sasabihin dito, idedetalye kung ano yung mga nangyari nung mga martial law pa, eh. Kasi mga kababayan, bakit merong mga ganito sila, 'no? Nila si Vic Rodriguez para, um, sa pagtakbo maging senador mga kababayan. Sabi ko naman, naku, although yang tao na yan, nandoon dati, 'no, sa gilid ng pangulo, pero nga baka nga yung mga kumakalat na issue dati, mga bossing, totoo kaya nasibak o kaya natanggal o kaya umalis. Narinig niyo na ba yung grupo ng mga scammer na ginagamit name ni FL related diyan sa bentahan ng posisyon? Nahuli na sila ng NBI 3 days ago. Oh, kita niyo? Ang tagal na po nun mga bossing. Yoon po, panahon pa nung pagkakapanalo pa lang ng dating presidente tapos makailang mga, taon na ang lumipas, meron tayong ganitong mga maaanong balita. Oo, 'di ba? At sino daw yung nag-uutos dun? Si Art Samaniego na hanggang ngayon, hindi pa din umaano, lumulutang? Oh, connect, 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 connect sila. 'Di ba mga kababayan? Connect-connecta sila mga bossing. Oh, dumako tayo sa pangatlo nating topic mga boss, yung kay Imee Marcos. Kay Manang, Manang eto ka na naman, eh. Manang, eto daw may sinasabi si General Bronner patungkol po doon sa Sonic Boom ninyo. Hmm, eto kasi yung unang pahayag ni Imee Marcos mga bossing. Natatakot talaga daw siya, natatakot talaga ako. Habang umiinit ang tensyon sa West Philippine Sea, may nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile o yung Sonic Boom mga kababayan. Ang plano air. Yan yan kung hindi nyo pa napapanood. Ang plano air at ang planong yung hypersonic missile ay nakatakda na yung 25 na target nila. At mismo pong China, mga kababayan, sinabi nilang wala kaming threat na ginagawa na gano'n, walang gano'n, 'no. So, sa China pa lang sopla na. Siyempre po, masyadong nakakaalarma mga bossing yang sonic boom ni Imee Marcos mga kababayan. Naalarma po pati po ang AFP natin. Ang depensa natin ano sabi dito ni General Bronner?